Good morning. So ito na yung farrowing pen natin, yung nakaraan na binlog natin, yung ginagawa natin. So ito na. Ayan. Ito yung bago. So pakita ko sa inyo yung luma na farrowing namin, saka yung mga in-improve ko dito, saka yung mga hindi ko nagustuhan to sa dating farrowing pen ng mga inahin natin. So dito tayo. So yung pinakaunahan na unang ano. So wala na pala yung pinakauna. So second batch na lang pala. So ito yung second batch. Yung ginawa namin na kulungan. So itong drinker sobrang taas niya. Hindi ko abot. So pag tumayo yung inahin, dito tayo. Medyo maano tayo. So saka yung mga inahin natin nakakatayo. So kagaya nito. So ito sobrang taas nito. Pag tumayo yung inahin hanggang dito lang. Ayan. Kaya lang, dahil sobrang taas ng pagkakagawa ng kulungan natin, so yung inahin tagos sa taas, nakalusot sa pagtayo. So yan, in-improve natin. Tapos sa pangalawa naman na in-improve natin, yung drinker, pinababaan ko. Sobrang taas kasi noon, hindi ko maabot pag ako naglalagay ng tubig. So malimit ako nadudulas, malimit din nababasag yung timba na gamit ko pag nag-re-refill ako ng tubig. Tapos ito naman, yan. Dito sobrang baba nito. Dito naging problema ko sa anong to. Maganda sana tong ganito. Ang problema lang napakababa. So ang problema ko diyan, so maraming beses ako naiipitan ng piglet diyan. So hindi man namamatay yung iba. So pag anong problema lang pag wala ako, talagang hindi sila nakakawala. So iyak lang ng iyak. Kaya yan ang ginawa natin ng paraan. Tapos itong pinto, so sa totoo lang itong pinto sa hulihan, useless lang din. Kaya ito tinanggal ko na. So sa luwang naman, ito naman sa luma natin, masyado itong maluwag. So gaya nito, ito nyo. Ito ay gaya nito. Ito. 65. Ito sakto lang pala 2 feet. So yan. So marami tayong binago. Tapos sa drinker, binago ko rin mga kapigmate yung drinker. Kasi ang base sa akin sa experience ko, sa mga inahin ko mas the best sa mga inahin yung dry feeding. Yung mga nagpapadeding inahin, dry feeding. So itong inuman natin, nandito napapansin nyo, halos kaano ng kainan niya. Kaya ginagawa ng inahin, inom dito tapos yung tubig nililipat niya dito sa kainan niya. So ang hirap mahirap sabihin natin tansyahin o mahirap estimate yung pagkain niya pag nalalahukan ng tubig. Kaya ang ginawa ko doon, yung tubigan niya ay nilagay ko na lang sa side na to at mas mababa kaysa dito na napagkataas tapat pa sa feeder. So yan, ito po yung pangalawang batch ng kulungan namin. In-improvement na to pero wala pa rin, tagilid pa rin. So kaya in-improve na, may yung nandito. Ito yung bagong kulungan natin na ginawa natin. Papakita ko sa inyo yung mga binago natin, yung mga nabago. Okay, unang una yung pinaka pabor na pabor sa akin, yung height. Ito yung height ng bagong kulungan natin. So pag nasa flooring, yan, abot na abot lang. So lagyan natin ng drum. Makikita nyo naman dito sa anong to. Ito, pag ginanto ko yung ano ko, hindi ko pa abot, diba? Sobrang taas. So kuha lang tayo ng lagayan ng tubig mga kapitmate para makita nyo yung binago ko dun sa kulungan na bago. So marami tayong ini-improve. Saka sa materials din mga kapigmate, yung pinakamakapal na bakal, pinakamagandang brand. So doon tayo. Sa mga nagbi-business dyan, kung kayo magbi-business, huwag puro tipid huwag puro tipid. Yung mga nakikipag-business partner din, so pili kayo ng mga ka-business partner nyo na hindi gusto lagi makatipid. So ito, papansin nyo, napakababa. So abot na abot ko na, hindi ko na kailangang tumungtong dito or kumuha ng tungtungan para mapagsalin lang ng tubig. Yan. Tapos sa feeder,
perfect yung pagkakaano niya ng feeder, kaya wala tayong binago sa feeder. Ang kailangan lang natin ay upgrade, yung susunod na feeder ay hindi dapat bakal to. Kasi ito mga kapigmate, kung bakal ang ganito nyo, kakalawangin din. So kakalawangin. Kaya nag-upgrade din tayo ng feeder na ganon, pero hindi sabat sa kulungan na to. So, may bago ako biniling feeder, so hihintay ko na lang na dumating. Sa height naman ito mga kapigmate, ito, di ba, ito yung sinasabi ko kanina na marami akong biik na naiipit dahil sa ganto. Kasi yung nakaraan ay 2 inch lang ang taas niya, ganto lang kataas. So yung mga piglet na mga 6 to 10 days, pag natutulog, so naiipit dito. So yun, marami tayong biik na naiipit dito. So kaya yun ang in-improve ko, tinaasan ko. Sa ito naman, so ito napakataas nung sa dati, di ba? Binabaan natin. So ito 95 cm lang ang taas nito mga kapigmate. 95 cm. Kaya saktong-sakto sa inahin natin. Pero sa haba ng kulungan na 7 feet, sakto lang mga kapigmate. Kasi mayroon akong inahin na sagad, yung napakahaba nating inahin ay talagang sumasagad dito yung puwit niya, nandun yung ulo niya. Talagang mahaba, 7 feet ang pinakamalaki kong inahin, pinakamahaba pala. Kaya yung gantong haba ng kulungan ng inahin ay sakto lang. Tapos sa flooring naman, sakto lang din, wala na tayong binago sa flooring niya. Ito yung pinaka niya, 3 feet po yung 3 feet. Tapos 7 feet naman yung haba. So wala tayong binago diyan. Perfect yan. Yung taas naman ng elevated natin, wala rin tayong binago dyan, napakaganda. Yan. Ang binago lang naman natin dito ay itong drinker. Ay, itong drinker na to. So mapapansin yung drinker. Diba sinabi ko nila yung binabaan ko yan. Mas mababa, nung hindi kagaya nung una na dito nakalagay. Tapos pag nainom yung inay, pumupunta rin dito sa feeder yung mga tubig. So ang ginawa natin, binabaan natin. Tapos nilagay natin dito. Yan. So na-improve ko na to, para sa akin na-improve na to. So, kasi ako mga kapigmate, pag wala akong ginagawa, kahit mga bagong anak yung inahin, ayaw ko nang binabantayan. So, marami tayo pwedeng gawin na hindi na kailangan natin bantayin yung mga piglet natin. Kasi, kung magpo-focus lang tayo sa mga alaga natin, wala mangyayari. Gutom. So, kaya mas maganda, pwede nating iwanan yung mga alaga natin, kahit mga bagong anak pa yan. Kahit mga anak sila, kahit hindi nyo nabantayan, okay lang din yan. So yan, okay na sila. So September 6 ang mga anak to si Bailey mga kapigmate. September 6. So ito si Bailey mga kapigmate ay ano to, 50% durok saka 25% landrace to 25% large white. Itong breed nito ni Bailey. So ayan. So ang gagawin na lang natin, lilipat ko na lang to doon sa bakanting yun. Dito ko siya lilipat. So paliguan ko muna para presko. Yan. Pakita ko na lang sa inyo pag natapos ko yung setup. So sa ngayon yan lang muna. Good morning.